Hallelujah! Purihin natin ang ating Diyos sa araw na ito. Ang ating pong Diyos ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Ito po yung dahilan para tayo sumamba sa Kanya, magpuri at ipahayag ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. And hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. One more time, let's sing the verse. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me.
Thank you for rising up. Thank you, Lord, for fulfilling everything for us. You are our King, Lord. Jesus, amen. Palakpakan po natin ang ating... Hindi ako kakanta. Magandang umaga po, mga kapatid. Ano nga po ang ating pinagdiriwang ngayong umaga? Magbatian po ulit tayo, mga kapatid. Ha? Kamayan, ha? Manuhan, yakapan, beso-besohan, at kung anong pang paraan ng pagbabatian. Alam nyo naman po na ang inyong lingkod ay Kapampangan, di man sinasadya, may mga pagkakataon nawawala yung hetch. Nawawala yung hetch. Kaya, babatiin ko po kayo sa Kapampangan. Happy anniversary. Happy Resurrection Sunday. Napa-advance ako, anniversary na. Talagang excited. The end. Tapos na. Sino po rito, mga kapatid, ang mahilig magbasa? Pakitaas ang kamay. Yung talagang palabasa, as in, pagka kayo pupunta sa ibang mga lugar, mayroon kayong mga public libraries, ay talagang dadan at dadan kayo doon. O kaya sa mga bookstores. Pati na po doon sa mga book sale na mga second hand na mga aklat. Ngayon po ay naiba na, no? Naiba na. Pero ako po ay nagnanais pa rin na magbasa ng mga aklat. Kahit sa Bible, gusto pa rin po na yung printed, ano ho? At kung mabibigyan ko siya ng sulyap sa aking mga notes, ito, sulat kamay po at ako lang nakakaintindi. Tapos ito, ano po ito ang tawag natin dito? Parang taunan na mga appointments at saka mga ano. Yun, ginamit ko po. Nasa bandang kalagitnaan na. So kung kayo po ay mahilig sa pagbabasa, sino po nakabasa na dito ng Chronicles of Narnia? Yan, talaga na. Enjoy yun enjoy. No? Yung Mere Christianity. Yan. Yung pong yung Pilgrim's Progress. Aba, talagang, yung pong, ano pa ba yung nakalista rito sa akin? Yung pong Bible. Kukunti nagtas ang kamay. Kala ko ba palabasa kayo? Hanggang ngayon po, mga kapatid, pinagtatalunan yung kung ang Biblia na tinaguri po na sa mahabang panahon ng kasaysayan, number 1 bestseller pa rin po hanggang ngayon ng Biblia. Pero hanggang ngayon po pinagtatalunan, ito bang aklat na ito ay most read? Most read. Iba po kasi yung, kumbaga, number 1 bestseller Kahit na iba-ibang kahit na gaano katambak yung mga Bibles mo dyan sa yung library at iba-ibang mga versions, pero kung hindi mo naman binabasa, 5-10 taon nang nandyan sa yung library, pero bagong-bago pa. At kung medyo gold, ano yung nakapalibot dito? Golden Edge. Talagang at pagka bubuksan mo, halos dikit-dikit pa. Most read na ba ang Bible? O kaya naman sa mga palabas, pagka po nagbabasa tayo, nanonood tayo, mga telenovelas, mga ikangay sinusubaybayan natin, halimbawa, 2 linggo bago magtatapos yung telenovela na sinusubaybayan natin, meron po yan pahayag. Abangan ang kung anong mangyayari sa huling 2 linggo ni Tanggol. Kung magkaminsan,
sa sobrang ikangay talagang masyado tayong tutok doon, ano ko mga kapatid, napapanaginipan pa natin. At may mga pagkakataon, pagka ikangay sa ating binabasa o pinapanood, yung ating idol dyan, inaapi-api, parang gusto nating gumanti. Nakakaligtaan, palabas lang pala yun. Alam niyo po, pagka nagbabasa tayo, o kaya nanonood tayo, pagka meron ng the end, tapos na, magkakahalo yung ating emosyon. Merong nalulungkot, merong excited, merong pong talagang parang feeling na bitin. Pakita nyo nga po sa akin yung sa mukha, facial expression, yung feeling bitin ka. Paano po papakita sa mukha? Walang pinagkaiba. Ano ba naman kayo mga kapatid? Walang pinagkaiba. Di ba kung magkamisa, parang nakanganga ka. Anong kasunod? Ano? Yan. At mga kapatid, si Apostol Juan, sumulat ng kanyang tinatawag po nating Gospel of John. At yung mga binasa nating mga talata, chapter 20, 30, and 31, chapter 21, 24, and 25, pagtatapos, kumbaga, ng kanyang sinulat. At ito po, mga kapatid, ay first-hand information. He simply recorded what he had witnessed about the life and ministry of the Lord Jesus Himself. Pero, mga kapatid, kakaiba yung pagtatapos niya. Sabi niya, halimbawa sa chapter 20, Jesus did many other miraculous signs. Kaya yung title ng ating message, many other signs, ... Dito po sa verse 30, Jesus did many other miraculous signs in the presence of His disciples, which are not recorded in this book. Nako, para bang kukulangin po, kung susumahin niya yung lahat ng kanyang nasaksihan, kukulangin po itong binabasa nating aklat na sinulat niya. Pero sabi ng verse 31, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Mga minamahal, in a summary statement, in just 2 or 1 verse alone, makita natin what the gospel contains. Tingnan po natin ang pinaka-purpose niya. Malinaw na malinaw. Sabi niya, that you may believe. And then, tatalon tayo sa chapter 21, the last 2 verses. This is the disciple, referring to John himself, who testifies to these things and who wrote them down. We know that his testimony is true. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Mga kapatid, noong panahong isulat po ito ni Juan, yung kanyang salaysay, nung mabuting balita, Gospel according to John, sabi nga po, patapos na po yung 1st century. At lumipas na po ang 60 years since the Lord Jesus died on the cross. Mahaba ng panahon yung 60 years para po maalala ang kanyang naging buhay dito sa lupa through the writings of the gospel recorders. Maingat nitong pinili ang mga details para po masubstantiate niya yung kanyang purpose. Ano nga po yung purpose niya? Doon sa verse 31 ng chapter 20, these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Ayon po kay Juan, mga minamahal,
ang mga naikwento niya, pinili lamang niya. Kasi sa aming araw po, talagang kukulangin ang mga aklat-aklat. So, pinili. Kaya sabi nga po ng ating mga scholars, selective but not exhaustive. Ang pangyari po ay aktual, not theoretical. Talagang nasaksihan po, napatunayan. Kaya doon sa verse 24 ng sumunod na chapter, last chapter, sabi niya, this is the disciple who testifies to these things and who wrote them down. We know that his testimony is true. At napaka-specific po nung layunin. Ayun nga doon sa verse 31 ng chapter 20. Hindi po malabo. Specific but not vague. Not muddy. Narito po ang ilang patunay sa sinabing iyon na many other signs or many other miraculous signs. At mga 7, parang ito, iisipin po natin parang mga 7 perlas na binuo na isang kwintas. At yung pong taling ginamit sa pagbubuo po ng kwintas na perlas na yon, yung taling ginamit doon ay all referring to the deity of Christ. The deity of Christ. Lahat pong ito ginawa ng ating Panginoon Jesus bilang Diyos. Isa-isahin po natin mga kapatid. Una, sa chapter 2, yung kasalan sa Kana. Naalala ko po nung bigyan kami ng privilege ni Ate Edna makadalaw sa Israel, napunta po kami doon sa lugar ng Kana. At nag-renew po kami ng aming vows. Ang sarap sa feeling. Ma-imagine mo, talagang doon pumunta ang Panginoon. At meron po siyang ginawa. In fact, ang sabi ni John, ito yung unang miracle na ginawa ng Panginoon. Turning water into wine. At sabi nga po, mga kapatid, without time for fermentation, abruptly po, yung tubig naging alak, abay, nung tikman po, higit na masarap kaysa doon sa yung fermented na alak. Nag-uwi nga po kami ng sample At nung Lord's Supper, sa mga nakatatanda sa inyo, nung tikman, ibang lasa. Talap. Konti lang po yung content ng alcohol doon kasi may mga mga tindahan ng wine doon. Pambihira po ito. Dahil po, mga kapatid, ito'y nagpapatunay nung gawin ni Lord Jesus yan that He is the master over quality. And talk about quality, wag po tayong masiyahan doon sa wag lang di magawa ang isang bagay. Wag po. Basta meron tayong gagawin, lalo na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, yung pinaka. Because the Lord Jesus is the master over quality. Ikalawa, sa chapter 4, ang kwento po naman doon ay yung pagpapagaling sa anak ng isang opisyal. Binigyang bisa ang miracle ng layong mga 25 kilometers. Hindi po actually present ang Panginoon Jesus doon sa eksena, doon sa bahay mismo nung official na yon. Pinapuntahan po siya at sinabi na kung maaari ay pagalingin po. At hindi po nagpunta ang Panginoon doon, pero nagdeklara siya. Magaling na ang iyong anak. At nung alamin po kung anong eksaktong oras na siya'y gumaling, yun ang eksaktong oras na nung sabihin ng Panginoong Jesus. Magkalayo po yan, 25 kilometers ang pagitan. Magkalayo po. Nung bigkasin ng Panginoon, magaling na ang iyong anak. Proving that the Lord Jesus is the master over distance and space. Wala pong pwedeng mamagitan, wala pong pwedeng makagitna sa atin sa anumang oras o sa anumang lugar. Basta meron tayong kaugnayan kay Kristo. At alam niyo po, ang isang practical na example nito, we all have it.
lahat ng mga mananampalataya sa Diyos ay meron itong resource na to. Prayer. Walang space, walang time ang pwede pong maglimita sa kapangyarihan ng pananalangin. Ikatlo, sa chapter 5, verses 1 to 9, abay nakarecord po doon yung pagpapagaling ng isang invalid na individual. For 38 years, hindi po makalakad. At ipinakita po ng ating Panginoong Hesus dito na walang problemang matagal na at nakatandaan na hindi kayang solusyonan ni Lord Jesus. May mga lingering mga situations tayo sa buhay. In fact, meron pong posibilidad na mula halimbawa sa mga pagkakasakit, mula nang tayo ma-diagnose na tayo may sakit ng ganito, maaaring kamatayan na po natin. Ganun na siya katagal, ganun siya kaluma. Pero dito po mga minamahal, pinakikita ng ating Panginoon that He is the master over time. Mientras tayo nagkakaedad, aray, parang tumatama na rin sa akin yun eh. Kung bakit naman mula ng Miyerkules ng gabi, pinakikiramdam ko yung tuhod ko, parang merong kaunting aray-aray. Naalala ko, baka sarado ang mga drugstore. Meron pong reseta sa amin yung aming doktor ng gamot para po pagka merong nararamdamang sakit sa mga kasukasuan. Yan, bibilin. Buti lang meron bukas mga drugstore. Ayun, kaya po pagka may mga baitang, medyo itong aking kanan gustong magpaiwan. Sabi ko, sumunod ka. But remember this, the Lord Jesus is the master over time. Ika-4. Interesting din po ito, mga kapatid. Feeding of the 5,000. Chapter 6, verses 1 to 11. Dito po, convincingly, the Lord demonstrated na walang anumang balakid, malaki man o malawak man, dahil hindi niya kayang, lagpasan. Hindi po niya palalagpasan dahil siya po ang master over quantity and size. Quantity and size. Sa 5 tinapay at 2 isda, tama po ba ako? Naalala niyo ba yung kwento ko nung ako'y nagtuturo sa seminary sa Phoebias? Hawak ko po yung preaching class. So, tinuturuan po natin mga estudyante, paano maghanda ng sermon and so on. Tapos may demo kami, may demo. Yan. Yung isang estudyante, ang kanyang topic ito. At doon sa puntong sabihin niya, 5 isda at 2 tinapay, hops! Baba! 5. 5 kaagad. Kaya siniguruto ko po, tama po ba ako? 5 tinapay, 2 isda, baka pababain niyo ako eh. Wag naman. So malinaw ho, 2 tinapay. Nililito niyo naman ako eh. Pero dito po sa pangyaring ito, mga kapatid recorded in chapter 6, verses 1 to 14, the Lord convincingly demonstrated na walang anumang balakid, malaki man o malawak man na hindi niya palalagpasan dahil siya po ang master over quantity and size. 5, the Lord Jesus walked on the water. Naalala niyo yung eksena, pambihira talaga yun, mga kapatid, Kalahin mo sa baba ng tubig, naglakad ang Panginoon. Sa chapter 6, verses 16 to 21 po yun. Pinawi po niya yung mga takot ng mga disciples dahil kasama nila siya na walang pagtatanong, na-convince sila, He is the master over nature.
Mangyari na lahat ng mga bagyo, unos at kung ano pa. Ho? Mangyari na lahat ng beyond our control ng mga pangyari sa ating kapaligiran. Pero mga kapatid, His presence is always with us. No any occasion or anything else na pwede nating pagdaanan sa atin, dulot ng kalikasan na hindi po niya sinisigurong kontrolado po niya yan. He is the master over nature. Ika-6, sa chapter 9, verses 1 to 7, dito po pinakita naman ni Lord Jesus na siya ang master over misfortune. Ano ang Tagalog po ng misfortune? Kamalasan. Yan, kamalasan. Huwag na huwag kayong maniniwala sa swerte. Mamalasin kayo. Binibiro-biro na po natin yun. Kasi kahit na po dun sa mga tinatawag nga nating mga misfortunes, He is the master over all those. Nang siya mismo, talagang pambihira po ang pangyari. Lumakad po siya sa ibabaw ng tubig. Tapos, eto nga po, pinakita po niya rito sa ika-6, yung bulag, nakakitang muli. That is in chapter 9, verses 1 to 7. Master over misfortune. At ang ikapito, ang huli at pinaka-climactic sign involved raising Lazarus from the dead. Chapter 11. Nagpatunay po ang karnasang yon, pangyaring yon, na si Lord Jesus ang master over death. Master over death. At siyempre nga po, mga kapatid, obviously, ito nga ang isang katibayan na opo, siya mismo'y namatay, inilibing bilang katibayan na siya'y namatay, tapos pagdating ng 3 araw, nabuhay na maguli. Conquering death itself. Sa bawat isa sa 7 miraculous signs na ito, ipinamalas po ng ating Panginoon Jesus ang absolute control over all facets of life. Lahat ng uri at pamaraan ng pamumuhay in which we humans exert such little control. Huwag po tayong mag-aakala, mga kapatid ko sa Panginoon, na tayo may control ng ating buhay. Marami sa atin, sa mga pangyaring ating kinakaharap, even nowadays, tanging Diyos ang may control. Yan nga po pala. Kung tama ako sa aking pagkarinig sa balita, pinapayagan na po ng Iran ang mga barko na may dalang langis na flagged by Philippines. Basta Pilipino na barko, may karga pong pinapadaan na po sa Strait of Hormuz. Medyo pangangahasan ko nang sabihin. Nanalangin po tayo tungkol dyan, mga kapatid. At sabi ko nga po, sa prayer committee natin, nagmi-meet kada Martes, meron tayong pinag-aralan na serye ng study about intercession. Pananalangin para sa iba. No longer para sa atin na lang ang panalangin. Pengin ito, pengin yan, Panginoon. Kundi, we must exercise praying beyond ourselves. Pangmundo na rin po ito, mga minamahal. At si Kristiyano, isa man o grupo man, maliit man grupo, nananalangin, alang-alang po sa kapakanan ng mundo, sa pagkilos ng Diyos na may hawak po nito, mga minamahal, makita po natin, may sasagot at sasagot ang ating Diyos. Kaya nakakatabang puso. Salamat sa Diyos. Kaya po, mga minamahal, do we see in each of these miraculous signs the Lord performed while here on earth, yung pong kanyang pagbubukas ng pintuan ng pagkakataon, door of
opportunities. Opportunities of exercising faith in Him. At ang pinakapuntos po, matinding puntos na pwedeng, kumbaga po'y mag-pierce, tagusan, mag-pierce, tagusan sa ating mga kalooban, sa ating mga kaisipan, yung resurrection ng ating Panginoon Jesus. Kung hindi po siya nabuhay na maguli, walang saysay ang lahat ng mga bagay. But inasmuch as He rose again from the dead, mga pinakaibig, lahat pong yan, katulad ng binigay niyang mga miraculous signs, and there could be more, sabi nga ni John, di na nga lang niya naisulat, pero pwede pong masabi natin, all these things happened because He conquered death. So kung ito po'y parang pintuan ng opportunities of exercising our faith, tanong ko lang po, mga kapatid, meron ka bang tila imposibleng sitwasyon na kinakatok sa pinto ng ating Panginoon, ng pintuan ng opportunity? Opportunity to be stretched and to grow in Him. Ang aking mungkahi, tumingin tayo sa Master of the House. The Master of the House, the Lord Jesus. Kakatok tayo. Hingin natin ang anumang bagay sa Kanya. At yamang siya po mismo'y isang buhay na halimbawa ng katotohanan at kapahayagang iyon. Magbubukas po siya ng pintuan ng pagkakataon na yun. Sometimes kasi, yung opportunities, door of opportunities na kung tawagin po natin, yung mga opportunities, para bang impossibilities sa tingin natin. Pero sa Panginoon, wala pong imposible. Lahat ay posible. Why so? Again, siya po ang pinakahalimbawa, buhay na halimbawa. The one who died, yes, pero He rose from the dead. Greatest miracle the world ever witnessed, experienced, and proven. Dahil po diyan, mga kapatid, yung mga may tuturing nating incredible accomplishments, pinakita po niya sapagkat siya yung Diyos na bumaba sa lupa, nagkataong tao at ninalang kanyang buhay tapos nabuhay na maguli. At pagkatapos po ng mga 40 days, umakyat siya sa langit. Di ba nagiwan po siya ng habilin sa kanyang mga lagad? Sabi mo, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong magalumihanan. Babalik ako sa Ama para ipaganda ko kayo na dakong kalagyan. Kasi ang gusto ko, kung saan ako naroon, doon din kayo. Sometimes we have this feeling sapagkat dito sa mundo, parang nilaglag na tayo ni Lord. Parang iniwan na tayo, pinabayaan na tayo. Hindi po pinangyayari ni Lord yung kahit kailan pa. Hindi po, wag nating akalain, wag nating isipin man lang na kinakaligtaan ka na ni Lord. Hindi po. Yung pong mga gawa niya talagang nagpapatunay po. Lalo na magbangon po siya muli sa mga patay. Meron pong mga incredible acts na nag-display ng kanyang, hindi lang ng kanyang humanity dahil miraculous signs sa ika nga, pero sa likod po nun yung pagiging Diyos niya. At ito po yung nakagulantang sa mundo. All this stand the world. Nagulantang ang mundo. And then, kung merong mga miraculous signs dito sa chapter 20, dito po sa chapter 21, last two verses, meron pong sinabi dyan, lalo na sa verse 25. Jesus did many other things. Kanina, many other miraculous signs. Ngayon po naman, many other things. At ang kagandahan po dito, mga kapatid, after the resurrection of the Lord Jesus Christ, yung pong pagpapatuloy ng kasaysayan na mga pangyari, maring hindi na po nga naisulat ni Juan, pero tinaglay-taglay ng kasaysayan ang mga nangyari
sa mga naging apostol niya, mga naging alagad niya. At dahil po dito mga kapatid, ang nag-unifying factor, yung preaching of the gospel. Kung ano pong pinangaral ng ating Panginoon Jesus, siya rin pong pinangaral ni Peter and so on and so forth. Siya rin pong tinanggap ng mga panahon sa mga lugar-lugar at dumating po sa bahagi ng kasaysayan ng mundo, sa maliit na isla ng Pilipinas, dumating po ang gospel message. At doon, napalaganap at hanggang ngayon po, patuloy na pinalalaganap ng mga nakaranas na nagkaroon ng personal na kaugnayan sa Panginoong Hesus. Imagine po ninyo, di namatay po siya. Nabuhay sa muli. Isipin nyo lang po, mga kapatid, noong mga pagkakataon na yun, sa pagitan po nung bago niya ialang kanyang buhay sa krus, John chapter 13, pinagsilbihan niya ang kanyang mga lagad. Hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga lagad. Nagkaroon sila ng hapunang magkakasama, huling hapunang magkakasama. At pagkatapos po noon, mga kapatid, nag-iwan siya ng, sabi niya, isang mabuting halimbawa. Di ba si Peter, nung hugasan na ng mga paa, ayaw niya. Wag Lord, wag Lord. Kung hindi kita hugasan ng paa, wala kang magiging bahagi sa akin, sabi niya. Lord, paliguan niyo po ko. Kompleto na po. Paalang hugasan, sa kanya gusto niya mapaliguan para makumpleto na. Pero that bespeaks of humility. Jesus stooped down, knelt down before each of the apostles and washed their feet. Sabi niya, magsilbihan kayo, magmahalan kayo. Yan na maging katibayan na kayo'y sinugo, na kayo'y nagkakaroon kaugnayan sa akin. And then sa chapter 14, pinakita po ron, he identified with the needs of the apostles. Alala sila, nagsasabi na siya, alis na ako hindi na tayo magkikita. Ay naku, alala. At di nga po ba nangyari, nung hulihin na nga siya, nagtalilisan sa dilim itong mga apostol. At doon sa chapter 18 and 19 naman, nire-record po doon, he submitted to death. Hanggang doon po, mga kapatid. Hanggang dumating sa chapter 21 nga po, pinakikita, lalo na sa kay Pedro mismo. Akalain nyo, tinanggap muli ng Panginoon Jesus si Pedro, in-encourage si Pedro, nagpapatunay po, at ito'y karanasan din po naman natin, mga minamahal. Hindi po kumupas ang love ni Lord sa kanyang mga lagad. Equally, or yung bilang ganti naman, hindi po lumipas, hindi po ganong kadaling kumupas yung pagmamahal naman bilang tugon. Lalo na itong 11 na natira. At sa kasaysayan, mga kapatid, makikita natin. Yung ginawa niya sa kanila ay tumalab na matagal, kahit na nang mawala na siya sa kanila, inspiring them to follow in His steps. Kung ano siya, kung sino siya sa kanyang pagsasama-sama, yun po, sabi niya, just follow my steps. And halimbawa, Peter preached, he later preached the same words responsible for the Lord's death and founded the church in Jerusalem. Years later, he was crucified upside down. Si Felipe nagpagal para sa kanyang Panginoon hanggang 54 AD or AD 54. Hinampas, nakulong at napako rin. Si Mateo naman, nakapaglingkod sa Parthia at Ethiopia
hanggang AD 60. Nagapos, binuhusan ng asfalto at langis at sinunog ng buhay. Naging itinerant preacher, ito pong si Andres. Parito, nangahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, lalo na sa mga Scythians na kilala ngayon na Russia. Pinahirapan din siya at ipinako sa krus. Naalala po natin si Tomas, yung tinagurian pong Didimo o Kambal. Pero mas kilala siya na mapag-alinlangan. Alam po niyo, naging missionary po siya sa India. Doon ay nakulong, na-torture ng mga paganong pari at sinibat hanggang mamatay. Ang iba po ay namatay, a violent death ang description ng mga aklat na sinulat tungkol sa kanila in service to their God. Si John mismo, mga minamahal, siya po yung huling namatay. He founded churches at cities in a land we know now as Turkey. Smyrna, Pergamum, Sardis, Philadelphia, Laodicea, Thyatira. Nakapaglingkod din po siya sa mahabahabang panahon sa Ephesus. Kaya naisulat po niya yung 7 letters to the 7 churches. At iba pang mga aklat niya. Marahil kasama po itong ating pinagbatayan. Yung kanyang 1st, 2nd, 3rd John sa bandang huli ng ating Bibles. Pagkatapos po, dinala siya sa Rome. Nako, lang ginawa po niya sa kanya, inilublob po siya sa kumukulong langis. Muntik na niyang ikamatay. Pero alam niyo po, ginawan siya ng miracle ng Panginoon. Binuhay siya. At lastly, pinatapon po siya sa isla ng Patmos kung saan niya sinulat ang mga Revelation, ang aklat ng Revelation. Unifying factor sa lahat ng mga pangyaring ito, sa likod ng kanyang mga naging apostol, their Lord gave His life on the cross, was buried on the 3rd day, rose again. Ipinaglaban po nila yun. Pinanindigin nila yung katotohanan na yun. Hanggang sa kamatayan. Inialay po nilang kalambuhay dun sa pananampalataya na pinapahayag po sa likod ng resurrection. Tutupong lahat. Inialay nila ang kanyang kalambuhay doon. So deep their love for the Savior, who, sabi po, laid down His life for them. Pinaniniwalaan po nila siya, nanindigan po sila hanggang kamatayan. And so, we say, the end. The end sa aklat ni Juan. But the story goes on. At sa bawat isa sa atin, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, bawat isang individual na mayroong personal ng kaugnayan kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, tayo po, bawat isa sa atin, nagpapatuloy ng kasaysayan na yon. Hindi po walang kabuluhan ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Opo, nung ialay na niya ang kanyang buhay sa krus, pwedeng the end na. Pero hindi pa po. Hindi pa po. And as far as MCF is concerned, I dare to say, by the grace of God, tayo po bilang isang iglesia lokal ay bahagi ng pagpapatuloy ng kasaysayan na yan. Sa bawat mababahagi na natin ng mabuting balita ng kaligtasan kung saan ang resurrection ay nakapaloob,
the gospel. Oh, hindi po matuturing na gospel or good news ang ating pinangangaral kung wala pong elemento ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Hindi po siya kumpleto. At ang bawat babaguhin buhay, bunga ng pagkaugnay kay Kristo as we present to them the good news of salvation, as we say, the story goes on. Generation after generation. Let me close with this thought. Jesus Christ did rise from the dead. If he had simply died, we probably would never have heard of him. At kahabag-habag po tayo, mga kapatid, kung sakali man. Pero hindi po pinahintulot ni Lord John. Ang good news ay nag-travel down the history of mankind. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Kung hindi po siya nabuhay na maguli, he would have been just another martyr. Just another victim of injustice. Just another lost cause in the world's parade of martyrs, victims, and lost causes. Para bang may pinaglalaban na nasayang lang, na walang saysay. But he did rise. Death is not the end of his story because he rose. Good overcame evil. Light overtook darkness. Love overthrew hate. Life overtook death. He is now the ever-living one. We now know he is now in the heavenlies, seated on his very throne na iniwan niya nung siya'y magkataong tao. At nakatunghay sa mundong ito, pinapangyayari o under his control lahat ng mga bagay upang sa gayon magkaroon ng pagbabago ng mundong ito sa darating na panahon. Yan po ang kasaysayan. And so, we do not end on this message. It must go on. Happy Resurrection Sunday sa bawat isa po sa atin. God bless you. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve